Sleep paralysis. Ito ang aking kwento tungkol sa sleep paralysis. Simula noong lumipat kami sa isang lumang bahay sa gilid ng bayan, hindi ko na muling naranasan ang tahimik na pagpapahinga. Isang gabi, pagkatapos ng isang magulong araw ng trabaho, nagpasya akong magpahinga ng maaga. Gusto ko lang magtulog at magpahinga sa loob ng aking kwarto. Habang nakahiga ako sa kama, unti-unti kong naramdaman ang aking katawan na nauubos ang lakas. Ang mga mata ko ay dahan-dahang nagsimulang magsara at ang silid ay naging tahimik. Pero sa kabila ng katahimikan, may isang hindi maipaliwanag na pakiramdam ng presensya na dumapo sa aking katawan. Nang magsimulang magdilim, bigla akong nagising. Pero may isang bagay na hindi tama. Hindi ko kayang gumalaw. Ang aking mga mata ay gising, ngunit ang aking katawan ay tila nakatali sa kama. Hindi ko kayang itaas ang aking mga kamay o baguhin ang posisyon ko. Nandyan lang ako, nakahiga, at nakakaramdam ng isang presensya sa tabi ko. Sa gilid ng aking kama, may isang anino, isang nilalang na hindi ko makita ng buo. Ngunit ramdam ko ang malamig na hangin na dumarampi sa aking balat. Ang katawan nito ay parang isang imahe na nag-aanyaya ng takot. At ang pinakamalala, ang pakiramdam ng pagiging pinagmamasdan. Ang nilalang na ito ay tila nagmamasid lamang, hindi gumagalaw. Pero alam kong naroroon. Ang puso ko ay mabilis na tumibok at ang mga paghinga ko ay nagsimulang humirap. Gusto kong sumigaw, ngunit ang bibig ko ay parang nakadikit. Ang mga mata ko lang ang tumatango sa dilim at ang mga mata ng anino ay sumasalubong sa akin. May nakalutang na malamig na hangin sa paligid at hindi ko na kayang mag-isip ng maayos. Sa bawat sandali parang ang buhay ko ay unti-unting nauubos. Walang makakapagsabi kung kailan ito magsisimula at wala rin makakapagsabi kung kailan ito magtatapos. Ang mga gabing iyon ay naging isang mangingibang karanasan na para bang ikaw ay nahulog sa isang bangin ng takot na hindi mo kayang takasan. Ang mga anino sa paligid ng kwarto ko ay may sarili nilang buhay at ang mga mata na hindi ko kayang alisin ang tingin mula sa kanila ay patuloy na umaabot sa akin. Tanging ang dilim ang nakasaksi sa kung anong nangyari sa mga oras na iyon. Sa bawat gabi, ang presensya ng nilalang na iyon ay muling bumangon at ako'y natatakot na baka ito'y manumbalik muli. Hindi ko alam kung ito ba'y isang panaginip, isang paghihirap sa aking katawan, o isang bagay na mas malalim pa. Ngunit isang gabi, pagkatapos ng ilang linggo ng patuloy na sleep paralysis, nagsimula akong magtanong sa mga tao sa paligid ko. Doon ko nalaman na hindi ako nag-iisa. Marami ang nakakaranas ng ganitong klase ng kababalaghan. At ang pinakamalupit sa lahat, may mga nagsasabi na ang nilalang na nagmamasid ay hindi isang ordinaryong anino. Ito ay isang puwersa ng kasamaan na naglalakbay mula sa isa't isa. Hinahanap ang mga tao na hindi nakikinig sa mga babala ng kanilang katawan at isipan. Ang mga gabi ay hindi na naging pareho. Hindi ko alam kung gaano katagal ko kayang tiisin ang presensyang iyon. Hanggang ngayon, hindi ko alam kung ang mga karanasan ko ay tunay o isang imahinasyon lamang. Pero hindi ko pa rin kayang itanggi na sa bawat malamlam na gabi, sa bawat sandali ng aking pagpapahinga, hindi ko maiwasan ang takot na baka bumangon muli ang nilalang na nag-aabang sa dilim.